Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang umaga mga bata. Ang ating aralin ay mula sa Mother Tongue na may paksang pagpuna sa detalye, ikawalong linggo, unang markahan. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na isasagawa mo ang mga sumusunod. Ngayon, gawin natin ang Ano Ako Magaling. Panunto, piliin sa kahon ang letra ng wastong damdamin na mararamdaman mo sa bawat sitwasyon. Sa gabay ng iyong magulang, sagutin ang mga sumusunod. Sagutan natin ang ano ang baliktanaw ko. Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang may ugnay ang kasalukuyang aralin sa nauna nating aralin. Panuto, piliin ang letrang angkop na pangalan upang mabuo ang pangungusap. Unang bilang, mamimili kami sa blank. A. Simbahan. B. Parke. C. Pure Gold. D. Paaralan. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pure Gold. Pangalawa, makulay at magaling lumangoy ang alaga kong blank. A. Isda. B. Manok. C. Ibon. D. Aso. Ano ang inyong sagot? Tumpak. Ang tamang sagot ay isda. Letter A. Pangatlong bilang, mahilig akong manood ng blank. A. Radyo. B. Aklat. C. Telepono. D. Telebisyon. Ano ang inyong kasagutan? Mahusay. Ang tamang sagot ay letter D. Telebisyon. Pang-apat, masarap maligo sa blank, maalat ang tubig dito. A. Ilog. B. Swimming pool. C. Lawa. D. Dagat. Sabihin ang inyong sagot. Galing nga. Letter D. Dagat. Panglimang katanungan, matatapang ang mga blank, hinuhuli nila ang mga masasama. A. Pari. B. Doktor. C. Pulis. D. Guro. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pulis. Halina't basahin natin ang isang maikling kwento tungkol sa ang magkapatid. Magkapatid sina Zenon at Zylene, nakatira sila sa isang bayan sa Visayas. Mahilig sila maglaro ng volleyball. Tumutugtog ng xylophone si Zenon. Violin naman ang kay Zylene. Masayahin ang magkapatid. Minsan ay dinadalaw nila ang kanilang lolo at lola sa kabilang bayan. Sumasakay sila sa van at dumadaan sa zigzag na daan. Malapit ang bahay ni na lolo at lola sa isang zoo na maraming zebra. Tuwang-tuwa ang magkapatid sa mga zebra. Kinukuhanan nila ito ng video upang ipakita sa kanilang nanay at tatay. Yan ang kwentong Ang
ang magkapatid? Sagutan natin ang mga tanong. Una, sino ang magkapatid? Sino ang magkapatid sa kwento? Sina Zenon at Xylene. Sila ang magkapatid sa kwento. Pangalawa, saan sila nakatira? Ang magkapatid ay nakatira sa Visayas. Pangatlo, ano ang hilig nilang laro? Sila ay mahilig maglaro ng volleyball. Pang-apat, ano ang tinutugtog ni Zenon? Siya ay natugtog ng xylophone. Ang limang tanong, ano ang tinutugtog ni Xylene? Si Xylene ay tumutugtog ng violin. Pang-anim, saan sila sumasakay tuwing dadalaw sa lolo at lola? Sila ay nasakay sa van. O, saan sila dumadaan? Dumadaan sila sa zigzag na daan. Pang-pito, saan malapit ang bahay ni na lolo at lola? Ito ay malapit sa zoo. Pang-siyam, ano ang mayroon sa zoo? Sa zoo ay mayroong zebra. Pang-sampu, ano ang ginagawa nila sa mga zebra? Ito ay kinukuhanan ng video. 11, ano ang naramdaman ng magkapatid sa panonood sa mga zebra? Ang magkapatid ay tuwang-tuwa sa panonood sa mga zebra. 12, ano naman kaya ang naramdaman ni na lolo at lola tuwing dinadalaw nila ito? Sina lolo at lola ay masaya. Talakayin pa natin ang ating aralin upang mas maunawaan ito. Ano ang kahulugan, panuto, basahin ang sumusunod na mga salita. Visayas, van, volleyball, violin. Ano ang napapansin nyo sa mga salita? Ito ay nagsisimula sa titik V. Ano ang tunog ng titik V? Fa, fa, fa. Basahin ang mga salita. Xylene, Zenon, xylophone. Ano ang napapansin nyo? Ito ay nagsisimula sa titik X. Ang tunog ng letrang X ay S, S, S. Basahin ulit natin ang mga salita. Zigzag, zebra, zoo. Ano ang napapansin nyo? Ito ay nagsisimula sa titik Z. Ang tunog ng titik Z ay Z, Z, Z. Palawakin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain sa patnubay ng iyong magulang, basahin at unawain ang kwento. Araw ng Lunes, maagang gumising si Vina. Hiniligpit niya ang kanyang higaan, pumunta siya sa kusina. Nagluluto ng agahan si Aling Seni. Halika anak, mag-almusal ka na. Ang bati ng kanyang ina. Pagkatapos mong kumain ay maligo ka na upang masimulan na natin ang pag-aaral ng iyong mga module, dagdag ni Aling Seni. Opo nanay, ang masayang tugon ni Vina. Matapos ang agahan ay mabilis na nagsipilyo ng ngipin at naligo si Vina. Excited siyang mag-aral ng kanyang module. Kahit wala munang pasok sa eskwela, ay gusto niyang matuto ng mga aralin na ibinigay ng kanyang guro sa unang baitang. Sagutin natin ang tanong, sino ang batang nasa unang baitang? A. Vina, B. Zina, C. Zeni, D. Venny. Sagutan sa inyong mga modules.
Pangalawa, sino ang kanyang nanay? A. Aling Venny, B. Aling Vina, C. Aling Seni, D. Aling Eva. Number 3, saan naganap ang kwento? A. Paaralan, B. Bahay, C. Palengke, D. Palaruan. Number 4, ano ang gagawin ni Bina sa araw na iyon? A. Maglalaro, B. Mag-aaral, C. Mamamasyal, D. Maglilinis ng bahay. Gawaing 2, panuto pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa kwentong binasa. Isulat ang 1, 2, 3 bilang. Gawaing 3, panuto, piliin sa kahon ang letra ng maaaring maging wakas ng maikling kwento. Sa gabay ng inyong magulang, basahin at unawain ang kwento at tukuyin ang mga tauhan sa kwento ayon sa sinabing ito. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ano ang natamo ko? Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Maitatala at maunawaan ang mahalagang detalye ng bawat kwento sa pamamagitan ng masusing pakikinig at taimtim na pagbabasa. Bigyang pansin ang mga tauhan, tagpuan at mga pangyayari. Sa pagsusunod-sunod sa mga pangyayari, mahalaga ang masusing pangunawa sa binasa. Tandaan ang mga pangyayari ayon sa binasa at ginawa ng mga tauhan. Kailangan ding isaisip ang mga katangian at damdamin ng mga tauhan sa kwento. Sa pagbibigay ng wakas, kailangang unawaing mabuti ang daloy ng kwento upang maibigay ang nararapat na wakas nito. Sa patnubay ng iyong magulang, sagutan ang mga sumusunod na gawain sa inyong mga modules. Kamusta na ang target ko? Unawain mabuti ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ano pa ang kaya kong gawin? Pagsunod-sunurin ang mga dapat gawin pagkagising sa umaga. Isulat ang bilang 1, 2, 3, 4 at 5. At para sa panghuling gawain, gumawa ng refleksyon. Masayang pagpapahagi!